is no one like our God. Wala kang katulad, O Diyos. Sa hapong ito, ringan ka. Sobrang mababa. Ayan, magandang hapon po sa lahat. Ayan, isang malakas na palakpak para sa Panginoon nating buhay. Pastor, may ilalakas pa po ito. Para hindi mahirapan yung boses ko. Pastor, saan? Ay, ito. Sorry. Ayan. Pasensya na po kasi nawala yung hindi ko alam kung bakit. Di kami magkaano ni Pastor ng sa PowerPoint. Actually, may title po yan dyan. Nawala po. Naiwan. Ayan. So, ngayon po, ako po ay Sister Ara. Dun sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, ako po ay nagsimula dito sa House of Prayer. Na kung saan ay nagpapatuloy po hanggang ngayon, nakapag-asawa na uli, ay nandito pa rin. At malayo na lang nga po kami. Nasa Caloocan po kami ngayon, kaya paminsan-minsan lang po ninyo akong makikita dito. Yun. So, yung pag-aaral po natin ngayon ay series. So, nasa series 4 na po tayo. At ang title po niyan ay Road to Obedience. Kaya yan, tumatakbo na po yung ating kalsada. Ayan, pero nawala po kasi yung title niya. I don't know kung ano nangyari. Ayan, so bago yan, sound. Sige po. Review mo po muna tayo doon sa lesson natin 1, 2, and 3. Kasi po yan ay magkakarugtong po yan. Yung una nating lesson, ayun yung... Ayan. Ang lesson natin ay from the book of Colossians chapter 3 verse 10 na kung saan ito yung renew. So, why is it important ba yung renewing ourselves and mind? While we wait for the coming of our Lord and Jesus Christ, it is crucial for us as a Christian. And a lot of people change their clothes. A lot of people, gusto nila trending, di ba? And change their works, di ba? Change their lifestyle. And everyone change their walk of lives, di ba? Kung saan, ito yung gusto ko, ito yung, kailangan ganito ako. But, they forget to change their spiritually. Yun yung, minsan nakakalimutan. We need to grow spiritually by learning how to renew ourselves. You'll be able to continuously reconnect with your purpose in life, reignite your passion, and discover your true spirit. And lesson number 2 is transformation from the book of Romans chapter 12 verse 1 to 2. We must molded by God, be transformed by renewing our heart and minds, and do not conform to the pattern of this world. Offer your God as a living sacrifice. And lesson number 3, spiritual growth, from the book of chapter 2, Peter 3:17 to 18. Considering that there are many factors in spiritual maturity. The more we read God's words, spend time with Jesus, and allow the Holy Spirit to change us from within, the more we grow in obedience and holiness as Christians. So dig deeper into the Word of the Lord, and that is the way you grow spiritually. So paano ba natin malalaman na tayo ay nag-grow na o nag-mature na tayo spiritually? So, minsan masasabi natin, ay, alam ko na yan. Alam ko naman na yung gagawin dyan. Pero, alam nga ba natin to? No? So, from time to time, pinapaalalahanan po tayo ng Bible dun sa ating mga dapat gawin. So, now, dako po tayo dito sa ating lesson for today. Sabi nga rito, faith
leads to obedience. So please stand as we read the scripture. So ang ating pong foundation text for this day, galing po sa John chapter 14, verse 23 to 24. Ayan po. Sige po, sabay-sabay po nating basahin. Jesus replied, "Anyone who loves me will obey my teaching. My Father will love them, and we will come to them and make our home with them. Anyone who does not love me will not obey my teaching. These words you hear are not my own, they belong to the Father who sent me." Father God, salamat po sa pagkakabasa ng iyong salita. Kami po ay nagpupuri sa iyo sa hapong ito. Bigyan niyo po kami ng karunungan na nanggagaling sa iyo, O God, upang ang salita mo ay mamutawi itong palagi sa aming bibig at maisabuhay namin ito at maisapuso namin ito at masunod ito, O God. Bilang papuri sa iyo, O Diyos, samahan niyo po kami sa hapong ito sa pagbubulay-bulay na inyong salita. Kasihan niyo po kami ng iyong banal na espiritu, lalo na po ang iyong abang lingkod. Hindi po ako, kundi ikaw po ang mapapurihan, Panginoon, at ang kalooban mo po ang masunod, O God. Yes, Lord. Itago niyo po ako sa inyong likuran, O God, upang mapapurihan ka. Salamat din po, Panginoon, sa mga taong idinako niyo dito, Panginoon, pagpapala po ng karunungan sa bawat isa, kalakasan at pag-iingat din po sa mga dadalo pa. At salamat sa mga kapatiran namin sa online, na patuloy na pagpapala din sa kanila, Panginoon, na patuloy na pagsama nila sa pagpupuri sa iyo sa hapong ito. Amen. Marami pong salamat in Jesus' name. Amen. Sige po, maupo na po tayo. Maraming salamat, Lord. So, ayan. So, please open your Bible from the book of John chapter 14. So, napaka-common chapter ito para sa ating lahat. Ito po ba? So, ayan. So, ayan. Chapter 14, ito po yung ito po yung Last Supper na kung saan ito na yung this begins with comfort and reassurance. So, pagbibigay ng comfort sa mga disciple, so inaan ko ng konti. Medyo nagpipig ba? Matapat sa kanya yung mic. May ganito na lang. Ayan, sige po. So, during the Last Supper, Jesus made a dire prediction among those disciples. Kasama niya po doon ang kanyang mga disipulo in the upper room. This is a private meeting. Hindi po ito public meeting. Ito po ay tapos na po ang kanyang ministry sa labas. And this is the heart-to-heart talk with them na mga disciple. And dito rin, sinabi ng Panginoon sa kanila that He promised that He will prepare a place for them. And that promise is for all those who believe and obey Him. So, it's a private meeting with the disciples in the upper room. And His ministry in public, this time is a private meeting. Though it's the time ng Passover, so Passover po yun eh. They are restless, anxious, they are quiet, upset, they are troubled. So, balikan po natin yung verse 1 to 3 ng John chapter 14. John 14. Wala po dyan. So, sige po, basahin natin sa ating mga Bible. Sabi doon, do not let your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me. My Father's house has many rooms. If that were not so, would I have told you that I am going there to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come back and take you with me, that you may also be where I am. So Jesus continues with discourse with the disciple in the Last Supper. Na kung saan mention din niya dito yung prediction niya about Peter, yung pagkakanulo kay Peter, and then ganun din kay Judas, di ba? Kung paano siya traitor ni Judas. So, Christ assured His follower that faith in Him is in faith in God. Di ba sabi niya kanina, na kung mananampalataya tayo o maniniwala tayo sa nagsugo sa Kanya, ay naniniwala na rin tayo sa Kanya. As sinabi niya doon yun sa John 14:6,
na kung saan ay He is the way, the truth, and the life. No? Amen. Sorry, meron pala ako dito. So, what does obedience means? Ayan. It means hearing the Word of God and acting on it. So, ibig sabihin, hindi lang basta binasa mo, hindi lang basta narinig mo, kundi ito ay kailangan mong gawin. It implies aligning our will to God's will, doing what God has asked us to do. Yung mga ginagawa natin na mga bagay na ito, naka-align ba ito sa kalooban ng Panginoon? It is when completely surrender to His authority and base our action on His Word. Na kung saan, completely surrender. I-surrender po natin ang buong puso ang ating buhay sa Panginoon. Ang mga desisyon natin. Lord, dito sa desisyon ko to, kalooban mo ba to? Mapapapurihan pa kita dito sa desisyon na to. Turuan niyo po ako na ang gagawin ko ay hindi ako malayo sa iyong salita. Obedience is the highest form of worship. Obedience to God is an expression of our love to God. So napakahalaga po niyan. Kasi yun nga po yung binanggit kanina doon sa ating foundation text na kung saan kung mahal natin ang Panginoon, 'di ba? Sabi niya nga. At tumutupad tayo sa kanyang salita, 'di ba? Yun ang sabi niya rito, ang hindi tumutupad sa aking mga salita, hindi umiibig sa akin. 'Di ba? Na kung mapapansin po natin, doon sa binasa natin, more on love. So, saan tayo nakasentro ngayon? Is doon sa love. Ayan. So, obedience is not measured by our ability to obey laws and principle. It is measured by our response to God. So, makita natin yung buhay ni Abraham. Di ba po? Hindi niya tiningnan yung mga bagay-bagay na kanyang, yung para sa sarili niya, yung panuntunan niya sa sarili niya, kundi nag-respond siya doon sa pinapagawa sa kanya ng Panginoon. Kaya nga sabi rito sa John 14:21, whoever has my command and keeps them, and the one who loves me will be loved by my Father, and I too will love them and show myself to them. Pansinin po natin kung pinagdiinan ng Panginoon dito, keeps them is the one who loves me. The one who loves me will be loved by my Father, I too will love them. Diba? Kung saan pag-ibig o yung heart ang tinitingnan ng Panginoon sa pagsunod natin. So connect to God, draw close to Him, and communicate with Him. Yun yung sinasabi natin. So paano ba natin mapapalalim ang relasyon natin sa Panginoon? Paano natin malalaman na ito yung sinasabi ng Panginoon sa atin? Stay connected with God. Kung paano ang cellphone natin ay laging may charge, at yan ay talagang parang nawawala tayo sa sarili natin pag walang charge ang mga cellphone natin at low-bat yan. So ganun din po tayo sa Panginoon dapat. Na kapag wala po tayong connection sa Lord, mag-alala na po tayo. So, what is the importance of obedience? Yun. So, sabi nga, it is an act of worship as it demonstrates our love for God. So, isa yan sa taas na pagpupuri natin sa Panginoon. Diba? Obedience is the hallmark of our salvation. Yun yung tanda ng ating, na tayo ay tumanggap sa Panginoon, tayo ay ligtas na. Remember, mga kapatid, pag tayo nag-worship sa Lord, itodo na natin. Amen. Hindi pwedeng, eto na yun, okay na to. Basta nagawa ko na, basta naka-attend na ako ng worship day, nakapunta naman ako sa fellowship na, okay na to. Walang ganon, mga kapatid. Kapag tayo ay pupunta sa service, ilan ba sa atin ang excited? Amen. Diba? Dapat excited tayo. Amen.
Kasi sino ba yung katatagpuin natin? Si Lord. Diba? At maayos tayo. Sino yung katatagpuin natin? Ang Panginoon. Amen. So nag-uumapaw dapat ang ating puso. Lord, Sabado na naman ngayon. Lord, Martes na naman ngayon. Lord, Linggo na naman ngayon. Alam naman natin na kahit anong oras nandiyan ang Panginoon. Pero yung gawain ng Panginoon, excited tayo dapat. Diba? Obedience, although we are saved by the grace through the redemptive work of the cross and by the blood of Jesus, it is our obedience sets us apart as authentic children of God. Yun yung sinasabi natin kanina. Na maging authentic tayo, may peke kasi. Diba? So tayo, makita sa atin yung pagka-genuine Christian. Diba? Na meron kang kakaiba. Na iiba ka. Sabi nga, nagniningning ka sa mga taong yan. So may kakaiba tayo dapat na mga Kristiyano. Diba? Makikita yun sa buhay pa lang natin. Tandaan po natin ito, mga kapatid. Sa buhay pa lang natin bilang isang Kristiyano, hindi pa tayo nakakapagsalita. Nakakapag-testimony na po tayo. Ano na rin po tayo ng mga tao. Nakakapag-encourage na rin po tayo sa pamamagitan po ng buhay natin. Amen. At, di ba po, kung saan ay, wag na po tayo magpatumpik-tumpik pa doon sa ating mga gawain sa pagsunod sa Panginoon, di ba? Kung ano yung pinagagawa sa atin ng Panginoon, gawin po natin ito. It shows God we trust Him. It is a demonstration of our faith. Nabanggit nga ninyo kanina, di ba? We have to trust God doon sa ating mga pinagdadaanan. And that is correct. Tama po, na kailangan nating magtiwala sa Panginoon. And we are the children of God. Claim it. Amen. Diba? Paano ba ma-demonstrate natin ang buhay natin sa ibang tao? Na mahal talaga tayo ng Panginoon. Na may iba tayong Panginoon. Ang Panginoon natin ay buhay. Amen. Paano ba natin yun isasagawa? Ipapakita. Tandaan natin, sa buhay pa lang natin bilang isang Kristiyano, hindi pa po tayo nagsasalita. Dapat may makita na po tayo, sila na pagkakaiba sa atin. Amen. Masarap sabihin na, ay kaya pala siya ganon, Christian pala siya. Amen. Diba? Ay, ang sarap pala maging Christian kahit sandamakmak ang problema niya. Nakatawa siya. Ba't kaya ganon to? Hallelujah. Diba? Yung tipong binura ka in public, dinuro ka in public. Mangiti pa rin. Naranasan niyo po ba yun? Hindi ka kumibo. Pero nagpabaya ang Panginoon? Hindi. Sinabihan pa nga, sino sa inyo nasabihan ng loka-loka ka? Loka-loka ka, kahit ako Kristiyano, hindi ko gagawin yun. Naranasan ko na po yan. Pero bakit nga ba ganun tingin nila sa atin? Hindi kasi nila alam behind that. Kasi kapag pinatulan natin yon, sinong matutuwa? Si Satan. Diba? Si Satan yung matutuwa kasi trap niya yun eh. Temptation yun eh. Para magkasada ka. Pero, sabi ko nga sa inyo, iniyak ko yun sa Panginoon. Lord, napahiya ako doon, nasaktan ako doon. Pero ma-amaze ka sa gagawin ng Lord. Hindi siya nagpapabaya sa atin. Remember, coming to church is good. Singing in the choir is good. Doing all religious thing is good. But it is an obedient to heart that God loves. Amen. Kailangan po ang pagsunod nasa puso. Lord, palawakin niyo pa po ang aking pagmamahal sa iyo. Amen. Kasi po, tingnan niyo po sa ating mga asawa, mahal natin yan, di ba? Kung ano gusto niyan, lalo na taglilihi yan, di ba? Sinusunod yan. Sabi nga, di ba, may kasabihan ang pag-ibig, pag pumasok, ano yun? Sa puso ni naman, hahamakin ang lahat, masunod ka lamang. Ayun, di ba? Yun pahamakin mo lahat, masunod mo lang. Ano tong Diyos mo? Gaano po siya kamahal? Para masunod mo siya. Di ba?
Sabi rito, obedience can tough many times. It means taking care the high road even when there is an easy way out as an option. Kung maalala nyo po, yung Israelites nang inilabas sa Egypto ni Moses, meron namang madaling daan. Pero hindi po sila doon idinaan ng Panginoon. But dito sila sa wilderness at sa Red Sea. Bakit? Upang mahayag ang kapangyarihan ng Panginoon. Sabi nga ni Paul, kapag siya ay mahina, nahahayag ang kapangyarihan ng Panginoon sa kanya. Amen. Kaya kapag tayo po ay nasa ating kahinaan, nahahayag po ang kapangyarihan ng Panginoon sa atin. So, hindi yan easy way. Pero, nandiyan ang Panginoon para guide tayo. Diba? Obedience may require sacrifice, discipline, and stretching ourselves outside our comfort zone. Makita natin si Abraham. Ayan. Nung sinabi ng Panginoon, iwanan mo ang Ur, pumunta ka sa Kanaan. Sabi nga niya dito sa number 1, di ba? Even when we are not sure about the outcome. Hindi alam ni Abraham ang mangyayari sa kanya doon. Masarap na buhay niya doon eh. Kasama niya na yung mga kamag-anak niya. Nasa paligid lang niya mga kamag-anak niya. Ikaw ba naman yung dalhin sa lugar na wala kang kakilala? Siyempre medyo, nakaka-nervous ng konti. So, ganyan din, nung mapunta kami ng Camarines, wala kami kakilala dito. Pero di ba, yun ang pagsunod eh. Di ba? It requires sacrifice. Di ba? Discipline. And stretching ourselves outside our comfort zone. Maayos na ako dito eh. Maganda na hanap buhay ko rito. Aalis na naman ako, Lord. Di ba? Yes. Sunod lang. Amen. Ayan. Success. Meron muna akong tanong sa inyo bago to. May mga bagay ba tayong mahirap para sa atin na pinagagawa ng Panginoon? Susunod ba tayo? Minsan, ang sakripisyo dito, pamilya. Tama po. Lalo na po ang mga misyonaryo. They sacrifice their family in order for them to spread the gospel. And they sacrifice themselves also. Walang magagandang damit yan. Walang mga garbo sa katawan yan. Hindi yan kumakain sa fast food, sa Vikings o saan, ng Anli. Hindi yan nakakaranas. Kung makapapansin po natin, kung may alam tayo, like, makikita natin yung Voice of the Martyrs na pwede nyo pong i-search yun, na siyang nangangalaga sa mga grupo ng mga misyonaryo. Makita nyo po yung hirap ng mga misyonaryo doon. Grabe. Minsan may mga misyonaryo na sinasama na lang nila yung kanilang pamilya. Siyempre kasi hindi nila alam kung kailan sila uuwi. Kung magkikita pa ba sila. Yun ang matindi ron. Magkikita pa ba nga? Pangaba. Diba? Number 3, reward for obedience. Ayan. Obedience shows God that we love Him. So, pakita natin sa Panginoon yan. And we trust Him, which is turn activate His power in our lives. But most importantly, there is reward for obedience. Ayan. Number 1, success. So, sabi nga sa Jeremiah 29:11, di ba? Meron siyang plano para sa atin to give us hope, di ba? God has a plan for each one of us, plan to prosper us, and plan to give us future. Yun yung isang reward sa atin ng Panginoon. And God's will for our life is that we must be successful. Success not as the world defines it, but as God defines it. So, hindi yung successful dito sa mundong ito, kundi yung pagiging successful natin through our God. God created us to fail or not to fail. God never created us to fail or just to be average. Parang mali yata yung pagkakagawa ko. Never po, never. Sorry po. God never created us to
Not fail, not fail. God created us to be excellent. So, hindi niya tayo ginawa basta na lang. Okay lang, ganyan ka na lang. Okay ka na dyan. But ginawa niya tayo to be excellent. Amen. Excellent tayo, mga kapatid. Kaya pag malaki mo yan, kahit wala kang talino, wala kang pinag-aralan, may Diyos ako. Amen. Kanino nagbibigay ng karunungan? Sino nagbibigay ng karunungan? Di ba ang Diyos natin? Amen. Siya ang source of wisdom. Siya ang nagbibigay sa atin ng lahat ng ating pangangailangan. At ang lahat ng nasa atin, siya ang may kinalaman. Yes, amen. Kaya wag mo nang kainggitan. Lord, ba't meron siya o wala nun? Diba? Iyan kasi yung pangangailangan mo. At diyan ka, huhubugin ng Panginoon kung ano ka. Amen. Diyan ka din itetesting ng Panginoon kung gaano ka nagtitiwala sa Kanya. Kaya huwag mo kaingitan yung iba. Diba? Tingnan mo kung ano yon purpose mo para sa Panginoon. Lord, walang-wala ako, paano kita mag-glorify? Amen. Wala akong maibigay sa iyo, material. Wala akong hanap buhay. Ask the Lord, paano mo siya mag-glorify? Tandaan po ninyo mga kapatid, lahat po tayo binigyan ng gifts, lahat po tayo binigyan ng talents ng Lord. At gamitin po natin yon. Ipanalangin natin yon sa Panginoon. Ask wisdom to God. Lagi po natin hingin yan. Even yung pagdidesisyon natin sa buhay. Bago tayo bibitaw ng salita, magdidesisyon para hindi po tayo magkamali at pasukan tayo ni Satan, manalangin po muna tayo. Napaka-importante po niyang pananalangin. Kahit po paglabas mo ng bahay, bago ka po lumabas ng bahay, manalangin ka. Amen. Baka mamaya paglabas mo ng bahay, tisurin ka ni Satan. Pagbibintangan mo ngayon ang Lord, Lord, ano ba naman, pupunta lang ako dyan sa kanto, hinayaan mo pa akong madapa. May mga ganong tao. Kapag walang nasisi, sinisisi ang Panginoon. Tama? May mga ganong tao. Mga na-encounter tayo, mga ganong tao. And the blessing. Ayan. Dito tayo medyo, ano tong blessing na to eh? Ano ba tong blessing na to? So, kung mababasa natin sa Deuteronomy chapter 28, verse 1 to 14, nakalagay po doon yung mga pagpapala na sinabi ng Panginoon sa mga Israelita. Pero may condition yun. Na kung saan, kung susunod sila. So, mahaba po yun eh, actually. So, sabi ng Panginoon doon, banggitin ko lang yung ilan, pagpapalain kayo sa inyong bayan at sa inyong mga bukid, pagpapalain niya kayo ng maraming anak, masaganang ani sa inyong lupain at maraming alagang hayop. Pagpapalain niya ang imbakan ng inyong inaning butil at mga pagkaing nagmumula roon. Pagpapalain niya kayo sa lahat ng inyong gawain. So marami pang iba. Basahin niyo pong Deuteronomy chapter 28. At sabi niya doon sa verse 1, kung susundin lamang ninyo si Yahweh ang inyong Diyos at tutuparin ang kanyang mga utos, gagawin niya kayong pinakadakila sa lahat ng mga bansa sa balat ng lupa. May kondisyon. Ang blessing po, ang pagpapala, may kondisyon yan. Tingnan po natin sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14. If my people are called by my name, shall humble themselves and pray and seek my face, and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and I will forgive their sins and will heal their land. So, ano yung blessings doon? Blessings of blessings of prosperity and forgiveness. Yun, diba? At sabi rin sa Exodus chapter 15 verse 26, He said, if you listen carefully to the Lord your God and do what is right in His eyes, if you pay attention to His command, so laging may kondisyon ng Panginoon, and keep all His decrees, I will not bring on you any of the diseases I brought on the Egyptians, for I am the Lord who heals you. Chapter 15, verse 26 ng Exodus. Bakit po? Kung kung naalala niyo po, merong 10 plagues na pinadala ang Panginoon, plagues dun sa Egypt. Yun ang pinangako ng Panginoon sa kanila. So, blessings of healing. Sabi niya sa John 15:7,
If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you ask, and you shall have it. All we need, name it. Wala siyang ano dito. Wala siyang sinabi. All you want. Pero may condition, if you remain in me. Kung mananatili kayo sa akin at mananatili sa inyo ang aking salita, hingin ninyo ang anuman ang ibig ninyo at iyon ay pagkakaloob sa inyo. Amen. So laging may condition po yan sa blessing. And this is the blessing of everything, lahat. We need to align with God's will for God's plan to be manifested in our life. Di ba po? Laging ganun po dapat. So the rewards for obedience are clear. You will be blessed wherever you go. Kaya kahit na saan kayong pumuntang lupalo, angkinin nyo na po yan. Claim nyo na. I-claim nyo na. Amen. Ang pagpapala ng kaligtasan at proteksyon ng Panginoon sa akin. May dumating sa iyong hindi magandang balita. Ay, ano mo, ganyan yan. Masungit yan, man. Pag-pray mo yan, bigay mo yan sa Panginoon. Amen. Amen. Kung kaya niyang lituhin yung mga kaisipan ng hari nung araw, kaya niya pa rin gawin yun. Kasi isang Diyos natin ay noon hanggang ngayon, hindi nagbabago. Your children will be blessed, hindi lang ikaw. Ikaw na nanampalataya, ikaw na tumanggap sa Panginoon, hindi lang ikaw, kundi inyong mga anak. Amen. God will protect you. Sabi nga, di ba, sa Psalms 91, even 10,000 fall all around us, we will not be harmed. So, anong kinakatakot natin? Diba? Ito nga, may kwento lang ako. Kwento lang sa akin to ng isang BS online ko. Meron daw siyang kakilalang ibang, hindi ko nabanggitin, ibang congregation, ibang, ano ba tawag doon? Ibang religion. Meron siyang ano na kung saan ay may kinakatakutan siya. I don't know kung during pandemic yun or ano. Pero kinento niya lang to last, itong week lang na to. Nagkaroon kami ng BS online. Ang sabi niya doon sa kanyang kausap, bakit takot na takot ka? Samantalang sabi niyo, ang doktrina niyo sa inyong church, kayo lang ang maliligtas. Bakit takot ka? Diba? It's good. Tama. Dapat po, may confident tayo. Amen. Amen. Mag-stand firm tayo. Na yung Diyos natin, iba sa Diyos ng mundong ito. Amen. Amen. Ang Diyos natin buhay. Amen. Hindi ginawa ng tao, kundi siya ang gumawa sa atin. Amen. Ang lumikha ng lahat ng bagay na nasa paligid mo, ang lumikha sa iyo, ang may kinalaman kung bakit ka nandyan, ang may kinalaman kung bakit may pamilya ka ngayon, ang may kinalaman kung ba't may trabaho ka ngayon, o anuman ang iyong kalagayan, siya pa rin yun. Amen. Bakit ganun sis? Bakit merong mahirap? Bakit merong mayaman? It's because of God's glory. It's because of God's power na gusto niyang maranasan natin. Diba kanina nabanggit niya yung pagtitiwala sa Kanya. May kakulangan tayo, yes. But trust in Him. Totoo lang. Amen. Hindi lang etong lesson na to o yung ating dinidiscuss sa inyo, hindi lang po ito para sa inyo, para din po sa akin to, para sa lahat. Kasi dito po, natututo din po ako. Sabi dito, He will grant you abundantly prosperity. Pero ito po marami nagkakamali dito. Marami nagkakamali talaga. Kasi, ang tinitingnan nilang prosperity is yung material lang. At ginagamit ito ng mga prosperity gospel. Na kapag ka ikaw ay Kristiyano na, gawin mo lahat ng gusto mo. Kasi pinagpala tayo ng Panginoon eh. Bumili ka ng binili ni jet, private jet. Para makapunta ng ibang bansa. Diba? So, diba na? Hindi yun eh. Tingnan mo ang buhay ni Jesus Christ. Yes,
The Lord give us ability to produce wealth. Pero yung wealth na yon na ipinagkaloob sa atin, gamitin natin yon sa kapurihan niya. Kasi hindi naman natin madadala yun eh. Amen. Ang nakakalungkot na pangyayari, basahin niyo po yan sa mga ngaral, na pinagtatrabaho ang iba, pinaparami ang kanilang kabuhayan para gamitin lamang sa kanyang mga hinirang, sa ibang tao. Yun ang malungkot na pangyayari. Pero ang Panginoon din ang gumagawa nun. Bakit po? Kasi mantakin mo, 'di ba? Sa inyo, 'di ba? Meron tayong kapakinabangan doon. Like sa government, may mga ginagamit ang Panginoon yung sa mga bagay na pangangailangan natin para masuklayan tayo. Ang Panginoon po ang may ginalangan doon. Everything you set your hand on will be successful. Kung tayo lang po ay nasa Panginoon. Talaga pong magsasucess tayo. The Lord will help you to stand out. Stand firm in the Lord. Stand firm in the faith. That is our obedience to God. Katulad kay Abraham, kung paanong inihandog niya ang kanyang kaysa isang anak. Sakit nun, di ba? Ilang taon bago siya nagkaanak. Tapos, papatayin ko lang. Pero, alam ni Abraham, ang Panginoon ang bumubuhay eh. Ang Panginoon ang bumuhay sa kanya. Hindi pa niya kayang gawin yun. May pangako ang Panginoon. Pinanghawakan ni Abraham yung pangako ng Panginoon. Kaya po tayo, from time to time, panghawakan po natin ang pangako ng Panginoon. Alam niyo po nung itong week lang na to, nag-iisa na lang ako dun sa bahay. Actually, hindi nga ako naka-attend ng donuts noon. Naramdaman ko po yung sarili ko na talagang umiikot na yung paningin ko eh. Tapos, nawawala na po ako ng ulirat. Bakit ko po alam na nawawala na ako ng ulirat? Kasi nung teenager pa po ako, madalas po akong humiga sa kalsada, pinupulot po ako sa ospital. So, kaya alam ko po yung time na babagsak na ako, mawawala na ako ng ulirat. So, nung time na yon, ang ginawa ko na lang, humiga na lang po ako. And, bago ko naiga, kinuha ko yung cellphone, nag-voice message ako kay Jan. And then nag-pray ako, Lord, yung katawan na to sa'yo, ginawa mo ko. Kung luluubin mo pa, na magamit mo ako sa iyong gawain, I praise for you, Lord. Kung hanggang dito na lang po ako, Lord, thank you for everything that you have done to me. And I still worship you, even in the darkest place na paglalagyan mo sa akin. Wala na po akong after nun, wala na po. Why? Nagtiwala ako sa Panginoon. Pinanghawakan ko ang Panginoon. Ang promise ng Panginoon. Sabi niya sa Isaiah chapter 46 verse 4, I am your God who created you. I will take care of you until your old age and your hair is gray. Mantakin mo yun. I will sustain you. Kung alam natin ang mga pangako ng Panginoon, kahit saan po tayo magpunta, pwede po natin magapi ang kaaway. Ang temptation nandiyan yan, hindi yan umaalis. Kapag nakitaan ka niya ng panghihina, papasukin ka niya kagad. And paano ka mag-stand firm sa faith mo? Diba? Maraming nasubok niyan, lalo na tong pandemic. Praise God, praise God. Prayer, prayer. Eto na, nung marami nang namamatay, nawala na sa ayos. Natakot na. Dapat ba natin katakutan ng kamatayan? No. Amen. Lahat po tayo mawawala, mamamatay. Kasi papalitan po yung ating katawan. And babalik tayo sa Lord. Diba? Sarap. Excited na nga po ako, pero may pangako ang Panginoon. Sabi niya sa 2 Peter chapter 3 verse 9, ang pangako niyang hindi pa niya tinutupad ay ang pangako niya muling pagdating. Dahil ang gusto niya ay makapagsisi tumalikod ang mga tao sa kasalanan. Ang lahat
sa kasalanan dahil ayaw niyang may mapahamak. Praise God. Bakit po? Kasi kasama dyan yung pamilya natin eh. Kasama dyan yung mga kakilala natin, pamilya natin, mahal natin sa buhay, na binibigyan ng chance ng Lord. Kaya sa buhay po natin ito, this is the end times, diba? Na kung saan nalalapit na, He is coming very soon. Okay lang magtrabaho tayo. Okay lang na gawin natin yung ginagawa natin regular sa ating araw-araw na pamumuhay. But, don't forget to praise Him. Amen. Sabi nga diba, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kaya kung ano man yung pinoproblema mo, problemahin mo muna yung mapapurihan ng Panginoon. Diba? Lord, sa umaga pagising, Lord, ano ba yung gagawin ko para mapapurihan kita? Amen. Ano ba yung gagawin ko para ikaw ay, nawala. Ano ba yung gagawin ko para ikaw ay aking masunod ko ang kalooban mo? Lahat po ng yan, ano po natin sa Lord? Idulog po natin sa Panginoon. Diba? Alam niyo po ba na ang diseases and sicknesses are blessing? Ba yan? Sakit na nga eh. Blessing pa. Sinong gugustuhin na magkasakit? Sinong gugustuhin na meron kang cancer? Sinong gugustuhin na hindi na nga ako makagalaw eh, di ba? Pero alam niyo po ba, kung mai-experience niyo po yung pagmamahal ng Panginoon, sabi ko nga sa inyo yung naranasan ko, ang sarap ng pakiramdam. Kasi hinold tayo ng Panginoon eh. Hinold tayo dun sa kanyang busy. Kung gaano po kalalim yung pagkakakilala natin sa Panginoon, masarap po yun. Amen. Na palagi nating tayo mag-depend sa Panginoon. Lord, ang sakit-sakit na ng mga paa ko. Hirap kaya umakyat ng taas. Yung ano yun? Overpass. Bago ako umakyat, Lord, akayin mo ako. Lalo na dami kong dala. Bigat. Punta ako ng Montalban, hindi talaga maiwasang umakyat sa mataas na hagdan. Lord, ikaw na po bahala sa akin. Akit ako. Alam niyo po bang habang umakyat ako, paulit-ulit ko pong binabanggit yung those who hope in the Lord will rejoice to return, they will soar on wings like eagle, they will run at get weary, they will walk in death, they faint. Sabi niyo mo yan, Lord, ha? Sabi mo, hindi ako magbe-faint. Diba? Amen. Alam natin dapat yung pangako ng Panginoon sa atin. Amen. Kinakapos-kapos na ako ng hininga. Sabi ni David, huwag mo akong hayaan, Panginoon, na nandun sa madilim na lugar na hindi kita mapapapurihan. Basahin niyo po ang Book of Psalms. Napakasarap po. Amen. Ginagamit ko po yung mga sinasabi ng mga psalmist doon sa Lord. Kung paano sila maglament sa Lord, ginagamit ko rin po yun. Gamitin natin yun sa Lord. Lord, sabi mo ganito eh. Ingatan mo ako, Lord. Diba? Psalm 23. Ipaghahanda niya pa tayo. Diba? Amen. So to, sinama ko lang tong mga crown na to. Actually, 5 to eh. Ito pa nga pala, dudugtong ko doon sa ano. Huwag nating ipagdamdam sa Panginoon o huwag nating tanungin ang Panginoon, Lord, bakit ba ako may sakit? Bakit ba ako may cancer? Bakit ba ako may... Dati po, ako din, hindi ko maintindihan yung sarili ko. Kasi ako po, alam niyo po, doon sa mga hindi pa nakakakilala sa akin. Ilang taon na ba? 10 years ago. Yung doktor ano sa akin na 1% paralyzed na ako dahil sa nangyari sa akin before. Ang nangyari sa akin, depression, anxiety, lahat-lahat na nagsama-sama na. Bumagsak po ako, nag-breakdown ako. Yung immune system ko nag-breakdown. Kapag nag-breakdown ang immune system mo, malamang sa malamang, wala ka sa ayos. At una po diyang naapektuhan na yung aking mga buto. Na kung paano tumatayo ako, kumakapit na lang po ako sa kapitan ko para makatayo ako. Hindi po ako nakaghahagdan kasi hindi ko kaya.
Pero sabi ko sa Panginoon, Lord, bigay mo sa akin yung mga paa ko. Gamitin niyo po ako. Praise God. Hanggang ngayon, nakakatayo pa po. Amen. Amen. From time to time, kumikirot po yan. Ang kirot niyan, alam niyo po ba? Parang 50 degrees na nga yata nang nilalagnat kayo. Sobrang init pag kumikirot yan. Mga buto. Pero yung uminom ng gamot, mas gusto ko siya mapil. Kasi habang napipil ko yung pain, sabi nga sa Peter, di ba? Na kung saan, kapag tayo ay dumaranas ng mga pagsubok, nakikibahagi na rin tayo sa paghihirap ni Kristo. Kaya hindi ko po talaga umiinom ng gamot. Maliban na lang kung may lakad ako. Pag nasa bahay ako, gusto ko mapil yung pain, Lord. Masigit pa rito yung naramdaman mo eh. Masigit pa rito yung pagdurusa na ginawa mo eh. Para isave mo lang ako. Diba? Amen. Mas matindi pa yung sakit, Lord. Na dapat kami yun eh. Pero ikaw yung gumawa nun para sa amin. Amen. Para sa pamilya ko. Amen. Para sa bawat isa, Lord. Kaya, thank you for this pain. Yes. Nasa pamamagitan nito, nakakabahagi na rin po ako sa inyo. Salamat po. Ang sarap ng pakiramdam po. Kaya instead, huwag natin i-complain yun, but instead, praise God. Amen. Lord, salamat. Nararamdaman kita. Amen. Sabi ko nga sa inyo dati, takot ako sa kulong. Pero nung nabasa ko ang Old Testament, na-meditate ko, actually nabasa ko na ng ilang beses. Pero nung na-meditate ko ng gusto ang Old Testament, kulog, kidlat. Yun nagpaparamdam ang Panginoon. Praise God, nandiyan ka na naman, Lord. Salamat. Alam niyo po ba nang binagsakan ako ng dinaanan yung tindahan namin ng ipo-ipo. Last week lang. Nasa labas kasi yung tindahan namin. So, kailangan ko siyang ipasok pag may ulan, may baha. Nung time na yun kasi hinuhukay yung kalsada doon sa harap namin. So, bumaha, lakas ng ulan. Nung tumaas na yung tubig, bibilisan ko na lang po sa sunda. Ay, nag-react na ako, na po ako ng mga tinda papasok. Yung pang ilang ko na, kasi nakapayong ako eh. So, hindi ko lahat madadala. Hawak-hawak ko yung mga tinda, nakapayong ako. Nakita-kita ko na lang yung yero lumilipad. Yero ng kapitbahay lumilipad. Pero hindi toward me, but pahilis, pag ganon. Pero yung hangin, seconds lang. Pagkakita ko ng yerong lumilipad, pumalo sa akin yung malakas na hangin. Sabay bagsak yung aming trapal. Nabagsakan ako ng trapal. And yung kahoy na doon, yung nakalagay sa bubong na nakaganon, nabali. At ang pagkakabali niya, patulis. Alam niyo po ba na 1 inch na lang, nasa tagiliran ko na yung na yon, yung kahoy. At tama pa rin sa pelikula na kapag may pangyayaring ganun, matutulala ka na lang talaga eh. Pero hindi ko nakalimutan ang promise ng Lord. Na habang nakikita ko yung yero na yon, ang Lord, you protect me. Nakatayo lang po ako, wala na akong magawa. At yung nasa likod kong plywood, 50 meters yung inabot sa lakas. Nakali. At yung mga paninda kong iba, nahabol ko naman. Pero yung siomay hindi, kasi talagang tumaob siya. So, di ba? Ipo-ipo eh. Hindi lang basta hangin. Ipo-ipo talaga yun. Bagsak yun, bagsakan ako. Ang bilis. At hindi ako naliligo sa ulan kasi mindset ko na pag naligo ako ng ulan, sabi ng lola ko, magkakasakit ka. At nangyayari ka talaga sa akin. Pero that day, ilang oras ako nakababad sa ulan. And praise God, di ako nagkasakit. See? How God is good to us. Basta sumunod lang tayo sa Panginoon. At magtiwala tayo sa Panginoon. At alam natin ang pangako ng Panginoon. Basa ng Bible. Meditate it. Upang ibigay sa atin ng Panginoon yung wisdom na kailangan natin. Tandaan po natin, kung ang revelation ng Lord dito sa passage na to, merong revelation din ng Panginoon sa iyo. Amen. 1,000 revelation ng word, ng scripture sa bawat isa sa atin. So,
ipapas ko lang po ito para makita nyo lang po, ano ba yung mga blessing natin, di ba? Sarap ng corona. Meron, sabi nga dyan, corona. Crown of righteousness. Ayan, tatagpuan natin sa 2 Timothy chapter 4 verse 8. Bilisan ko lang po kasi meron pa tayong communion. The crown of glory sa 1 Peter chapter 5 verse 4. At yan yung the incorruptible crown sa 1 Thessalonians chapter 2 verse 19. Yung kopya po nito isisend ko sa GC na lang para mabuksan niyo rin po. The crown of life, Revelation chapter 2 verse 10. Ayan. Sabi nga dito sa Proverbs 16:20, whoever gives heed to instruction prospers, and blessed is the one who trusts in the Lord. Bibilisan ko na lang po ito. And how to obey. Yan. The obedient of a Christian. So, meron po tayong structure dyan. Ayan. Una, ayaw niyang makisama. How to obey. So, obedience is not easy. It can be hard. It takes sacrifice. Sabi nga natin kanina, talagang may sakripisyo tayong gagawin. And the Word, napakahalaga yung pagbabasa natin ng ating Bible na kung saan doon tayo huhugot. Alam niyo po ba na kapag tayo ay nagbabasa ng Bible, nakikipag-usap po tayo sa Panginoon. That is one way. And through prayer, that is one way communicating to our God. In action, hindi lang po tayo nagbabasa at nag-meditate, nagpe-pray. Kailangan po natin itong isagawa. Ginamit kong dito is homework. Lahat po tayo dapat may homework sa Lord. Ano ba yung homework na yun? Yun po yung pinagagawa sa atin ng Panginoon. May assignment tayo sa Lord. Kaya ginamit ko po yung word na homework. Mas gusto ko pong gamitin yan. Lahat po tayo mayroong homework sa Lord. Yung assignment natin sa Lord. At may pagsusulit po tayo talaga. Amen. Pagdating ng takdang araw, ano ba itong mga ginawa natin para sa Kanya? By focusing our homework to God, learn from the Scripture for we follow it carefully. So ba? Ayun. So sabi nga rito sa 1 John chapter 2 verse 3 to 6. Nakatitiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Maliwanag po yan. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos, ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig ng wagas sa Diyos. Sa ganito, nalalaman natin na tayo talagang nasa Kanya. Sino mang nagsasabing nananatili sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Kristo. Witnessing. Napaka-importante po yung witnessing sa ating mga Kristiyano. Diba sabi nga sa Acts chapter 1 verse 8, and you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witness in Jerusalem and all in Judea and Samaria and to the end of the earth. Maging witness po tayo, buhay na testimony tayo. Sabi nga natin kanina, meron tayong kakaibahan sa pamumuhay sa Panginoon. And kahit nasa ampung lugar tayo, maging witness po tayo Amen. sa bawat tao na makakasalamuhan natin. So sabi nga, hindi tayo iniligtas ng Panginoon just to sit down and relax. So maging witness tayo dun sa, ibigay natin sa kanila, ano ba yung naging bunga nito sa ating buhay. So, ay sa ating pamumuhay bilang isang Kristiyano. Sabi nga ng Lord sa John 15:16, you did not choose me, but I choose you and appointed you so that you bear much fruit. Yun po yung role natin. Sabi niya ulit, you did not choose me. Hindi naman talaga natin pipiliin ng Panginoon eh. Totoo ba? Totoo yan. Ako ang pumili sa inyo. Kaya po hindi aksidente na naririto po kayo at nakaupo kayo dyan. At ang paggagawin lang po natin, pasalamatan natin ang Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Bakit po? Hindi lahat po may pagkakataong nariyan sa upuan na yan. Hindi po lahat nagiging Kristiyano. Yung po ang role natin na maging parte po tayo ng Great Commission ng Panginoon. To bear much fruit. Hindi po tayo niligtas ng Panginoon
Para lang sa wala. Kaya minsan, Lord, nakakahiya. Itong araw na to, wala akong ano. Diba? Nakakahiya, Lord. Nahihiya ako sa sarili ko. Pag isang araw, wala akong nagawa para. Even though yung mga ginagawa naman natin, i-ano natin sa Lord. Pero yung iba yung ano ng share ng gospel. Diba? Iba yung meron kang ano talaga eh. May share mo talaga ang goodness ng God. And the fellowshipping is napaka-importante. Na kung saan ay kailangan natin to sa atin. Magpalakasan, di ba? Sa paghayo lang natin eh. Importante yung dala-dalawa kayo, sabi ng Lord, di ba? Humayo kayo ng dala-dalawa. Mag-asawa kayo, magkaibigan kayo, magnanay kayo, humayo kayo. Di ba? At huwag kayong, sabi din sa Hebrew 10:25, huwag kakalita ang dumalo sa pagtitipon. Napaka-importante. Amen. Lord. Obedience is an act of surrender. It is when we as Christians say, not my will, Lord, but your will and align our action and your will. So, palagi po nating iano sa Panginoon, Lord, will mo ba to? Lagi po nating ipapanala. Although nananalangin po tayo, pero Lord, hindi yung kalooban ko, kundi yung kalooban niyo po. Amen. Yun po yun. Ha? Even though maganda yung intention natin, mabuti naman yun, pero hindi nga yun ang kalooban ng Lord para sa atin. Diba po? Konting ano lang po, sa Old Testament din, si Asa. Si Asa isang nagbubuhat ng covenant, yung sa Arko. Ang sabi ng Panginoon, huwag na huwag hahawakan yun. Si Asa maganda intention niya kasi nadulas sila eh. So malalaglag yung arko na may laman ng ano ng Panginoon, di ba? Yung 10 Commandments na ginawa ni Moses. Yung binigay kay Moses. Eh nadulas, malalaglag. So instead na anuhin niya ay hinawakan niya. Anong sabi ng Lord? Huwag hahawakan. Anong intention ni Asa? Mabuti naman, tama? Baka malaglag eh. Hindi Pero bakit nga ba nangyaring pinatay siya ng Panginoon? Kasi hindi siya nagtiwala sa Panginoon. Kanino ba yun? Di ba sa Lord yun? Hahayaan niya ba yun na bumagsak? Andun yung kanyang spirit eh. So ang gusto ng Panginoon, matuto tayo sumunod sa instruction. Amen. Like po nung ako nag-a-apply ng trabaho, ang instruction lang pala, isulat ng pangalan sa itaas ng. Hindi ako nagpasa ng instruction kasi may time limit. Isa lang yung nakakuha sa amin. Kasi po lahat kami, hindi nagbasa ng instruction. Lahat kami bumagsak. Isa lang yung pumasa. Kasi, after kami dun sa, sa time. Kasi may time limit nga eh. May time limit, kailangan matapos, nga ba? 150? Matakin mo, ilang minutes lang yun. Kung matandaan ko, 5 or 10 minutes lang. And then, babasahin mo pa isa-isa. Yung pala may instruction sa taas. Write your name on the upper corner. Yun lang. Bagsak. Diba? So, napaka-importante po yung basahin natin yung yung malaman natin yung instruction ng Lord sa atin. Ang sabi natin kanina, paano natin malalaman that we grow spiritually and how we know that we obey God. The will of the Lord. Minsan kasi alam na natin to, mabuti naman ang ating ginagawa, mabuti naman ang ating intention. Ang tanong, naka-align ba yan sa will ng Lord? May mga pagkakataon na sa pakikinig natin ng salita ng Panginoon, lalo na during preaching, minsan tinatamaan talaga tayo. Diba? Then how we know that we grow spiritually? When whatever you hear, it doesn't affect you. Kasi po, hindi naman yan para sa iyo lang eh. Para sa ating lahat yun. Kaya kung nasasaktan ka man dyan, pasalamat ka sa Lord. Diba? Kasi merong paalala sa iyo. And said humble to God, thank you Lord sa pagpapaalala mo. Thank you kasi yung message mo ngayon na narinig ko ay para mas patibayin pa ako sa pananampalataya sa iyo. Hindi yung ano ba to? Diba? Ako ba to? Ako ba pinatatamaan ito? Bakit ganun? Parang ako to ah. Yes, ikaw yan. Tayong lahat yan. Huwag ka mag-alala, tayong lahat yan. Diba? And, hindi issue yun na narinig natin ito. Or patama iyon sa atin.
Diba? Salita na nga ng Panginoon yan. Ipagpasalamat po natin. Sa Amen. And the blessing, banggitin ko ulit yung blessing kanina. Marami namang sumusunod talaga. Katulad ng binanggit ni Brother Buboy nung nakaraan. Diba? Bumanggit ka, Brother Buboy, ng about tithings and offerings. Tama? Binanggit niya yon. It is our obedience. Diba? To offer God whatever na kung ano man ang meron tayo. And kung yun ang ating way na mag-offer sa Lord, then do it. But, ginawa mo lang ba yan para sumunod lang sa sinasabi? Ulitin ko kanina, yung sinabi ng Panginoon, yung love. Paulit-ulit niyang inulit-ulit niya yung love doon. At ang pagsunod, sa heart. Sa heart po. Hindi dahil sa narinig mo. Hindi dahil sa kailangan mong gawin dahil Kristiyano ka. Hindi yun ang tinitingnan ng Panginoon. Kung paano, kailangan may pagmamahal po tayo. Amen. Kahit po sa mga bagay na maliliit na bagay, magiging maganda po ito kung may pagmamahal po tayo dyan. Kahit sa pagluluto, tama ba? Sa mga lahat ng mga nagluluto. Sabi nila, ito, pag maingay ito, Makati ang gabi na yan. Kasi ang ingay-ingay ng bunganga niyan. Diba? Mga ganong salita. Diba? Kasi yung even sa pagluluto, sa anumang bagay na gagawin natin, kung may pagmamahal yan, masarap yan. Amen. Lalo na sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya importante po talaga yung heart. Kaya doon sa foundation text natin, inulit-ulit po ng Panginoon doon yung pagmamahal. Amen. Diba? Huwag tayo maging defensive. Na lagi na lang ito yung nagre-reason ng chaos, argument. Hindi na natin issue. Bible na nga nagsasabi. Be yourself and accept that we need Jesus every day, every minute, every hour of our life. Amen. Because Satan is always in our side to attack us. Yun po yung i-avoid natin. Be on your guard and be on yourself that Jesus, we need Jesus every minute of our life. Amen. Amen. Yan. Medyo ano pa, pero sige, tapusin ko na po. Kanina pa no? Kaya ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kung ito ay may tutulad sa isang matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin. Ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Ganon din po ba tayo? Ganon din po ba yung relationship natin sa Lord? Ganon din po ba yung faith natin sa Lord? Na kahit na bumaha dyan, kahit bumagyo dyan, kahit bagsakan ka man ng ano dyan, ng trapal, mananatili yung faith ko sa Lord. Mananatili ako nakatayo. Kahit maghihingalo na ako, nananatili ako makatayo. Bakit? May Diyos ako eh. Sabi mo, Lord, sustain me. Sabi mo, Lord, diba? Sabi ng Lord. Tandaan po natin na tayo may due date. Kaya huwag na po natin ipagtakayan kung mayroong mas bata. Kristiyano naman yan, pero ang bata-bata na, wala. Look at Stephen. 29 years old. Nung in-stone to death siya. Hindi pa maganda yung pagkakapatay niya sa kanya. Diba? But, ginawa niya yung 100% niya na pag-obey sa Lord. Kaya po, hindi issue dyan kung matagal ka na ba? May edad ka na ba? Bata ka pa ba? Hindi ka pa ba dapat? Wala, hindi po yung issue doon. But glorify the Lord. Bigay po natin yung 100%. Hindi po 99.9, hindi po 99%. 100% to God. Amen. Application na lang po. To develop spiritual strength, we need to do our part. If we are willing to work and be obedient, we should not expect the miracle. Yung buhay natin, pagising natin, miracle po yan. Amen. Miracle are always found through obedience and hard work. Sa totoo lang po. Wala kang trabaho pero kumakain ka. May sakit ka pero nakatayo ka pa rin dyan. Nakakapag-preach ka pa, nakakapag-share ka pa ng gospel. Miracle yan. Bakit? Ang dami nakahiga kaya sa ospital. Yeah. Amen. Halos hindi na makalakad, hindi na bedridden na. Pero ikaw gamit ka kasi sa Panginoon. Eh baka kasi yung sakit mo, kailangan din na may mga sakit. Diba? Bakit di magyabang? Yes. Katulad, Lord, ba't ganito naman yung naranasan ko ba?
napagtanto ko po, lahat po ng mga nadi-disciple ko, the same problem with me, the same situation with me. Nagkakaintindihan po kami kasi mismo po ako naranasan ko. Katulad lang po ng engineer yan at ang doktor. Diba? Mag-usap kayo ng mga terminology nyo, magkaiba, hindi kayo magkakaintindihan eh. Diba? Kahit na sabihin mo matatalino yan, magkaiba ng termino yan. O, di ba po? So, yan purihin ng Panginoon ko. Dahil meron tayong komunyon ngayon, mabilis na mabilis daw, sabi, hindi ko na ano ito. Sige, so to God be the glory sa lahat at purihin ng Panginoon. Isang panalangin mo muna tayo. At hindi na po tayo tatayo. Maikling-maikli lang po yung ating panalangin. Tayo po ay umupo na lamang po. At bow down to God. Huwag na pong close ang eyes natin kasi nasa open po tayong area. But surrender ourselves to God. Lord, ano ba yung magagawa ko para sa iyo? Ano ba yung gusto mo para sa akin? Paano ba kita mapapag-glorify? Paano ba kita mapapasalamatan? Ano ba yung gagawin ko sa mga desisyon ko? Sa buhay ko bilang pamilya, bilang anak, bilang may asawa, bilang isang leader, bilang isang kabataan? Ano po ba yung magagawa ko para sa iyo? Lord, ipaunawa mo po sa akin ang iyong kalooban na hindi ako makalayo sa iyong salita. Lord, panghawakan niyo po ako, Panginoon, sapagkat may pangako ka po sa akin. Lord, maaari ako ngayon ay may karamdaman, Lord. Pero thank you for that. Thank you for that pain. Maaari po, Lord, may problema ako ngayon, Lord. But thank you, Lord, dahil nandyan ka para sa akin. Dahil sabi mo, Panginoon, palagi mo akong aalalayan. Sabi mo nga, Panginoon, ibigay ko sa iyo ang mabibigat na to. Kung nabibigatan ako, ibigay ko ito sa iyo. Kaya, Lord, salamat. Salamat sa lahat ng ito, Lord. Salamat dahil ikaw ang dahilan kung ba't sa mga panahong ito ay buhay pa ako, Panginoon. At sa habang may hininga ako, may buhay ako, gamitin niyo po ang bawat isa. Gamitin niyo po kami, Panginoon. Gamitin niyo po ako bilang isang iyong lingkod. At itong panalangin na ito po sa ating sarili po. Paggamit po tayo sa Panginoon. Paggamit po tayo. At ibigay po natin sa Panginoon. Isurrender po natin lahat sa Kanya. Isurrender po natin lahat ng kakulangan natin, ng hinaing natin. Salamat po, O Diyos. Dahil kahit na dumating ang maraming pagsubok, kahit na dumating ang maraming kahirapan, dumating ang matinding sakit na yan, ikaw ang aking Diyos na itataas, buhay, at magpakailanman. Kaya Lord, purihin ka sa hapong ito. Pagpalain niyo po lahat ng mga naririto, O God. Ikaw ang sasambahin namin sa lahat ng oras ng aming buhay. Patuloy niyo pong gamitin ang bawat isa saan man po lumako, Lord. Especially the OFW na luluwas po ng ibang bansa. Sila man ay makikibaka, Panginoon. Pero Lord, kasama mo sila, kasama ka nila, O God. Yes, Lord. At ikaw po ay patuloy na papupurihan nila sa oras na kanilang buhay, Panginoon. Maraming po salamat. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Salamat po, O Diyos, sa pagtatapos ng aming pag-aaral na ito na ikaw po ang maitaas. May komunyon po tayo mga kapatid. Patawarin niyo po ako sa aking pag-i-exceed ng time. But Okay lang. tayo po ay napakasarap magpuri. Hallelujah.